Find your partner. Purihin ang Panginoon. Okay, back to your partner. Back to your partner. Anong sasabihin mo? Unang sasabihin mo sa partner mo, tandaan mo ito. 1 plus 1. Anong tatandaan nyo? Na kayo ay gwapo? Na kayo ay mayaman? Itong sasabihin nyo sa pangalawa, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Iyon at tandaan nyo, ha? Tayong lahat na tumanggap kay Kristo ay pinatawad na sa lahat ng ating kasalanan. 1 plus 1. 3 plus 3. Naniniwala ba kayo doon? Ngayon, kung totoong pinatawad na tayo sa ating makasalanan at iyan ay totoo, anong dapat nating gawin? Sa bandang huli, anong sasabihin nyo? Magpakatatag ka. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Sinong pinatawad na sa kasalanan? Pero sa totoo lang, pag dumarating ang mga problema sa ating buhay, tila baga tayo ay pinabayaan ng Diyos. Tila baga tayo ay nakalimutang pinatawad na ng Diyos.
Of course, magkakasala pa rin tayo. But basically, tayo ay ligtas na. Amen ba? Okay, taas ang inyong mga prayer request muna. And let's give thanks to the Holy One. baba, yung mga hawak kamay. At sa bilang kong tatlo, tatlong ulit yung isisigaw, pinatawad na ko,
pinatawad na ako sa lahat ng kasalanan. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, tatlo. Purihin ang Panginoon. Tatandaan niyo yun, ha? Ang sabi sa Biblia, pinatawad na tayo sa lahat ng kasalanan. Kaya wala tayong dapat alalahanin. Ang narinig isa, pinatuwad na ako ng aking mga kasalanan. Okay. Now, remember these 6 words. Tuturo ko sa inyo ngayon para nyo matandaan. Ha? The first pair of words starts with C, as in California. The next word starts with I, as in India. And the third word starts with letter W, as in Washington. Ano yan? Sino makakahula? Pakinggan natin ang mabuting balita. According to 2 Peter chapter 1 verses 3 to 4, His divine power has given us everything we need for life in godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Now, sabi mo ng salitang corruption. That's the number one problem that every nation has today. But I'll not talk with you about the corruption, personal or material corruption or financial corruption. I'd like to share with you the other kind of corruption, which is the spiritual corruption. C stands for corruption. I stands for in. The W stands for the world. Corruption in the world today. Now, there is such thing as spiritual corruption. What are these? The first man and woman that God created was spiritually corrupted by Satan. By what? Paano niya na-corrupt ang tao? Unang tao is spiritually corrupted by twisting the Word of God. Ang ginawa ng demonyo, binaliktad ang salita ng Diyos. Now, there are many ways in twisting the Word of God. One of the corruption, spiritual corruption that we seldom realize is lying. Pagsisinungaling. We are spiritually corrupted with lies going all around us. And in this ministry, it happened to me, and it is still happening today. Particular those who are called, sa mga tinawag. Now, this message is for those who are called to serve God and to proclaim the good news. We are not free from this spiritual corruption. But there is a way to escape this corruption para maiwasan natin ito. The other kind of corruption is katamaran.
tatamarin ka na, you will be discouraged from attending fellowships like this because of the chismes that's going around about you. Now, last Tuesday, ang binahagi ko sa inyo, yung sinabi ni Paul at saka ni Peter, to escape corruption in this world, you have to maintain a good or clear conscience. Kailangan malinis ang ating konsensya. Ano mga sabihin ng tao, taas noo tayong makakaharap sa Diyos sapagkat malinis ang ating konsensya. Amen ba? So, beware of this corruption, spiritual corruption. One way of corrupting believers is ngalingan. Laban sa iyo, laban sa kanino paman na tinawag ng Panginoon para sirain ang fellowship, para siraan tayo ng loob. Kaya ang ambilin ko sa lahat na dumaraan ngayon, panatilihin yung malinis ang inyong konsensya. Kung malinis ang ating konsensya o budhe, maski sabihin ng pangit tayo, nakangiti pa tayo sapagkat alam naman nating walang nilikhang pangit ang Diyos. Amen ba? Now, the other kind of corruption is you will be discouraged from serving or continuing to serve. You will be discouraged from attending fellowships like this. Huwag ka nang pumunta dyan. Mga chismoso lang yan. Ichismis ka lang yan. Di ba totoo yun? So, we must be aware of these things. When these things happen, then you're falling into the trap of Satan, twisting the word so that you will not believe, para hindi mo paniwalaan ang salita ng Diyos na iyong naririnig. Sasabihin sa iyo, wala naman nangyayari sa iyo dyan. Umalis ka na dyan. Amen ba? Pero ito masasabi ko sa inyo, pag tinawag ka ng Diyos, paninindigan ka ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, manatili tayong matatag. Taas noo sa lahat kanino, sa lahat ng panahon, sapagkat alam natin, mahal tayo ng Diyos. The other three words is CAD. C, which stands for corruption. E, it stands for hindi nyo napakinggan. Basahan ko ulit Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. The letter C is cause, ang dahilan o ang ugat ng korupsyon. Anong ugat ng korupsyon? Evil desire. Yung hangarin natin na hindi makadiyos. Yung hangarin natin makasira ng ating kapwa, hindi makadiyos yun. Yung hangarin natin i-discourage yung isang taong manampalataya at makinig ng salita na Diyos at dumalo sa ganito mga pagtitipon ay evil desire yan. So once you have that evil in you, the desire will follow. So to overcome this corruption in the world today, spiritual corruption and the
physical and financial corruption that's happening today in our world, first, know the cause of corruption. What is the cause of corruption? Evil desire. Yung hangarin na magkamal ng salapi na hindi pinaghirapan, yung manghangarin na maging mataas ang tungkulin, ibabagsak yung nasa taas na tungkulin. Yan ang tinatawag na evil desire. Kaya pag tayo ay nakalagay na sa ganong tungkulin, mag-ingat tayo na hindi pumasok sa ating isipan at kalooban ang tungkulin o posisyon. Amen ba? Mayroon tayo dito mga international preacher na nakadestino sa Amerika, sa Canada, sa Europe. Every 2 years, bumabalik dito, pinababalik ko dito yan. Para ngayon, malaman at hindi makalimutan saan nag-ugat at simula ang gawain ito ng El Shaddai. Now, it is very important to know the root. Saan nagsimula? Hindi naman sa pagbabangon ng ating bangko. This is the first Catholic renewal movement that started in the Philippines. Lahat ng mga spiritual movement, kagaya ng Cursillo movement, nag-umpisa yan sa Spaniard. The Charismatic Renewal, nag-umpisa yan sa Amerika. But the El Shaddai movement, pure Filipino po yan. Dito nagsimula yan. At saan nagsimula yan? Sa himpilan ng DWXI. Ngayon, nang maliit pa lang ang himpilang ito, mayroon tayong panauhin na pare na involved sa Charismatic Renewal from America, si Father John Bertolucci. Nang ipa-bless ko ang himpilan, ang ating antina ay sampayan, nasa kawayan. Wala pang nakikinig noon. Akala ko wala nakikinig, pero he said, very soon, the Word of God will be heard all over the world through this little station. And it is happening now. This message is being heard throughout the world through the TubeU. Amen ba? Ngayon sa Sabado, pakikita ko sandali sa inyo yung ating 10th anniversary sa Luneta. The first time na pati ang Ross Boulevard hanggang Baclaran ay puno ng tao na nagpupuri sa Diyos. Amen ba? At doon ako unang umawit ng papuri sa Panginoon. Nang marinig ko yung awit niyon, sabi ko, maulit nga yan. So sinubukan ko ng Sabado, 80 na talaga. Yung boses 80 na. Nagbabago talaga, no? Pero ang aking pananalig sa Diyos ay hindi nababawasan. Amen ba? Bakit? Second is, when you are going through all kinds of trouble, kahit tayo pinatawad na ng Panginoon, we will certainly pass all kinds of troubles. Now, what shall we do kapag dumaraan na tayo sa ganong katayuan? For those who are in trouble, this is the promise. Psalm 34 verses 19 to 20 says, a righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones, not one of them will be broken. Kapag tayo ay dumaraan sa lahat ng kapighatian, tatandaan nyo,
may pangako ang Diyos na tayo ay Kanyang tutulungan. So, when you are going through all kinds of troubles, sabi sa James, pray. Diba? The first step is to pray. Pray. The answer, the key to overcome all these troubles is through prayer. In prayer, we claim the promise. Sa ating panalangin, aangkin natin yung pangako ng Panginoon. Now, ang bubulong sa'yo ng demonyo, kaya ka dumaraan sa ganyan sapagkat makasalanan ka. Tell that demon, I am forgiven. Sabi mo sa demonyo, I am forgiven. Tatandaan natin, pinatawad na tayo ng Panginoon. Kaya walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen ba? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Mahirap ba, kabighatian, pag-uusig o gutom o taba? At kahit na ang kamatayan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang Ama kaya mapagtangkilik, o anak na nag-alay ng lahat, saan man sa langit at lupa, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Purihin. Now, the question is, what if mayroon tayong lihim na pagkakasala? Sapagkat nagkakasala pa rin tayo. But yung ating original sin na naghamahantong sa kamatayan, pinatawad na tayo ng Panginoon doon. Amen ba? That will not affect our salvation. The sins we have committed today, according to 1 John, all you have to do is confess.
Kaya may tayong sacrament of confession. Avail of that sacrament of confession so that the devil, ang demonyo, hindi ka na gabi-gabing iniistorbo. God is faithful and just. Though we sin now, we will be forgiven. Ano man ang ating nagawang kasalanan, pag iyan ay ating inihayag na, ikinumpisal, malinis na muli ang ating budhi. Amen ba? Kung ikaw ay ginugulo ng demonyo, hindi malinis ang budhi mo. Kaya para malinis ang budhi mo, go to confession. Avail of the sacrament of confession. That's the beauty of the Catholic Church. Mayroon tayong mga sakramento laban sa mga bagay na nagagawa natin para tayo ay hindi mailigaw ng ating kaaway. Amen ba? Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Kokop-kopin siya ng lubos-lubosan kahit isang butoy, hindi magagalaw. In Isaiah 43 verse 2 says, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Karagatan ng ano? Karagatan ng mga suliranin. Marami yan. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maano. Hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Amen ba? So when you are going through all kinds of troubles, pray and claim that promise. It is very important to know the promises of God. For those who are sick, yung mga may sakit, darating at darating yan. Minsan, biglaan na lang, di ba? Walang paalam yan. Minsan lang, pag hindi ka nakatulog, gising ka. Amen ba? Pag inabot ka na isang linggo hindi nakatulog, tudas ka na. Psalm 41 verse 3 says, the Lord will sustain him on his sick bed and restore him from his bed of illness. Siya rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghihina niyang lakas ay ganap niyang ibabalik. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya pag may sakit ka, pray. And the addition for that, according to James, call the elders of the church to pray over you and anoint you with oil. Anointing of oil is very important. One to another. Kaya tayo prayer partners, para sa panahon lang hindi tayo makapanalangin, there are times when we cannot pray. Totoo lang yan. Pero kailangan mong tumawag ng katulong. Amen? Amen ba? And the best prayer partner is your wife or husband. Kaya yung bilin sa mga mag-asawa, bago lumubog ang araw, kung kayo man ay may away, magbati na kayo. Para ang inyong mga panalangin ay walang hadlang. Para pakinggan kayo ng Panginoon sa oras ng inyong pangangailangan. Always tatandaan nyo, pag may dalawa na nagkaisa sa panalangin, tiyak yun, diringgin sila ng Panginoon. Amen ba? For those who are in sorrow, namatayan, kagaya ng kinukwento ko sa inyo,
lumapit sa akin nung isang araw, hindi na makatulog, hindi na makakain. Bakit? Kako, kabobyuda lang. Kabobyuda lang. Ang hindi na siya makangiti, pero makaharap na ako, nakangiti na. Sabi ko sa kanya, kalimutan mo na yun. Ang sabi do sa kasal, till death do us part. Palayain mo na siya. Punta mo sa libingan, sabi mo sa kanya, Han, palayain mo na ako, mag-aasawa na ako muli. At palayain mo na rin siya. Tumuloy ka na kamo sa tutuluyan mo. Amen ba? Iyan po ay biblikal. Sabi ko sa kanya, bata ka pa naman, maganda ka pa. Huwag kang mag-alala, makakasumpong ka ng gwapong tulad ko. Ay, ngumiti siya bigla, nakatitig sa akin. Kako, hindi pwede ngiting yan. Nanyang kako, Sister Belen. Narinig niyo ba? For those are in sorrow, Psalm 30 verse 5 says, last a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala na ang lungkot, kapalit ay galak. Amen ba? So, pag kayo ay inaabot ng lungkot, siyempre hindi mawala yon, no? Malulungkot. Pero wag yung hayaan na lungkot ay igupo kayo ng mahabang panahon. Pagkatapos ng libing, rejoice. Malaya ka na. Amen ba? So, weeping in the night, pagsikat ng araw, may bukas pa. May bukas pa. Amen ba? Pag nalulungkat ka, inabutan ka ng lungkot, sabihin mo, may bukas pa. Hanggang bukas ka na lang. Amen ba? For those who are undergoing temptation. Ayan. Lahat tayo daraan sa tukso. Ako madalas tinotokso. May bumubulong sa akin, pahalik naman. Pinagbabawal ko na yon. At tukso yun, hindi bale kung bata pa. Hallelujah. Subukan nyo. 2 Corinthians chapter 12 verses 8 to 9. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin na ito sa akin, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng iyong pangailangan. Lalong mahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Amen ba? Ito ang sabi ni San Pablo. Walang nakakaalam na Bible scholar kung ano ang karamdaman
ni San Pablo. But when I was in Athens, Greece, pumunta kami doon sa Corinto. Sa Corinto, where Paul has written 2 letters, 1 Corinthians and 2 Corinthians. May mataas na bundok doon na may malaking palasyo. Ang sabi ko doon sa tour guide, anong mayroon dyan sa palasyong yan? Sabi, that is not a palace, that is a brothel. Brothel. Anong brothel? Kung saan mayroon mga high class na mga bayarang babae. Ngayon, ang hula ko lang naman ito. May isang, tatandaan nyo, sinabi ni Paul, mabuti pa yung mga prostitutes na uuna sa ating pumasok sa paghahari ng Diyos. Sa bayang yon, maraming prostitute. Pero may isang na-convert si Paul na dalaga. Si Paul, San Pablo ay binata. Tulad ko. Gwapo pa si San Pablo. Kaya hindi siya tinitigilan ng dating prostitute na ito. So, naging pamalo sa kanya ng demonyo. Kaya pagbalik ko dito, sabi ko kay Bishop Bacani, Bishop, alam mo na ba kung anong sakit ni San Pablo na sinasabi niya na pamalo, ginagawang pamalo ni Satanas sa kanya? Sabi niya, walang makahula noon eh. Kako alam ko na. Ano yon? Sabi niya, babae yun. Babae yun. So sa gitna ng tukso, pag mahina ka, kung ano ang kahinaan mo, pag kahinaan mo ay chocolate, aalokin ka ng chocolate. Heaven ba? Pag kahinaan mo ay crispy pata, ang unang isisilbi sa iyo ay crispy pata. Ano, titikman mo? Hindi. Tatandaan mo, in your weakness, God's power is made perfect. Gagamitin mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen ba? Para ikaw ay hindi matokso. Tanong. Gusto niyong malaman? Ang huling pangako ng Diyos sa Sabado. Nais mo pagpalain, simulan pagtapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin. Sa mga arangliang siya'y iginhawa ang ating buhay, at bumuti ang tunay, umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina sama-sama, kaya siya'y ay sumamba, at ito'y ating ipapangako, babalik
purihin ang Panginoon. Sa Sabado, pakikita ko sa inyong lahat ang 10th anniversary. A portion of that. It's good to recall. We have not been to Luneta for so many years. Gusto niyong bumalik sa Luneta? Gusto kong bumalik para makita natin kung mapupuno pa natin ang Luneta. Kung loloobin ng Panginoon. Amen ba? Kasi nang makita ko, it's being played back sa YouTube. Kaya doon ko nakita yon. I was touched with that. Noon, lahat na may sakit ay gumaling. Nakwento ko na sa inyo yung isang patotoo ng lolang may rayuma. Noon, ang ating anniversary, binabaha sa Luneta hanggang tuhod ang tubig. Pag nababad ang tuhod ng may rayuma, namamaga. Diba? Ang ginawa nung apo niya sa likod, umihi nung hating gabi. Ang sabi ng lola, himala, umiinit ang tubig. Pagkatapos ang umaga, umuwing magaling yun. Tinan mo yan. Maraming paraan ng Panginoon. Kaya lang hindi nila kinukwento hanggang ngayon sa lola nila. Baka bumalik yung rayuma. Anong isisigaw nyo? Ito ang isisigaw nyo. Pinatawad na ako. Sa lahat kong kasalanan. Okay? Tandaan niyo yan, ha? Para pag dumaraan tayo ng mga sakit, huwag kayo maniniwala sa demonyo kasi may kasalanan ka. Ang lunas dyan ay sacrament of confession. Kung talaga nagkasala ka. To clear your conscience. Basta malinis ang ating konsensya, mas kanong sabihin nila. Sabihin nila, 80 na ako, hindi ko naniwala. Basta ako, pakiramdam ko, 18 lang. Tasa kamay. Anong isisigaw nyo? God bless you. Senyor Saturday. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri